Han, saan ka na naman ba pupunta? Mamayang gabi pang pasok mo, di ba? Tanong ni Mavelyn sa asawa. Napapraning ka na naman ba? May pupuntahan lang ako. Saglit lang naman. Sagot ng asawa ni Mavelyn. Tumaas naman ang kilay ni Mavelyn. Pero bakit hindi mo masabi kung saan? Tila nagdududang tanong ni Mavelyn. Han, saglit lang ako. It's just, hindi ko talaga pwedeng sabihin sa'yo eh. Sige na, huwag ka nang mapraning, alis na ako. Utal na sagot ng asawa ni Mavelyn at umalis na ito. Nagsimula namang magduda si Mavelyn. Pakiramdam niya ay may babae ang asawa niya. Ngunit wala naman siyang ebidensya para mapatunayan iyon. Ilang araw na ang nakalilipas nang mapansin niyang umaalis ang asawa niya tuwing tanghali kahit wala naman itong pasok sa trabaho. At kapag tinatanong naman niya ito kung saan pupunta, ay hindi nito sinasabi kung saan. Kaya lumalakas ang kutob niya na may babae ito. Pero sa kabilang banda, ay hindi niya mapaniwalaan na may babae nga ang kanyang asawa dahil alam niyang mahal na mahal siya nito at hindi nito magagawang manloko. Pero hindi naman niya maiwasang maghinala dahil sa kakaibang ikinikilos ng asawa niya. Napasintido na lamang siya. Gulong-gulo na siya. Hindi siya makapag-isip ng matino dahil napapraning na siya. Hindi siya makahanap ng sagot sa mga tanong na nasa isip niya. Napapraning ka lang, Mavelyn. Walang babae ang asawa mo. Mahal na mahal ka niya. Hindi ka niya magagawang lokohin. Tandaan mo yan. Kausap niya ang sarili. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Ayaw naman niyang mag-isip ng masama sa asawa dahil mahal niya ito at alam niyang hindi siya magagawang lokohin ito. May tiwala siya sa kanyang asawa. Ilang oras na ang nakalipas at umuwi na din ang asawa niya. May dala itong supot na may lamang ice cream. Han, I'm home. Bati nito sa kanya. Tumaas naman ang kilay ni Mavelyn. Bakit may dala kang ice cream? Tanong niya dito. Well, I just thought na baka gusto mo ng ice cream. Paborito mo to, di ba? Sagot ng asawa niya. Saan ka pumunta? Tanong niya ulit. Bigla namang pinagpawisan ng asawa niya at tila ba kinakabahan ito. Diyan lang, bibili sana ako ng cake pero out of stock. Kaya naisip ko na ice cream na lang. Total, paborito mo rin naman to. Sagot ng asawa niya. Nagduda na naman si Mavelyn sa sagot nito dahil mukhang nagpapalusot lang ito. Bakit kanina hindi mo masabi sa akin kung saan ka pupunta? Ngayon sasabihin mo bibili ka lang ng cake. Tanong pa muli ni Mavelyn. Bakit ba kasi ang dami mong tanong, Han? Halika, kainin na natin tong ice cream. Baka matunaw pa. Pag-iiba ng usapan ng asawa niya. Nainis naman si Mavelyn. Sagutin mo ko, Mark. Nagulat naman ang asawa niya nang magtaas siya ng boses. Napabuntong hininga na lang ito at inilapag sa lamesa ang dalang supot. To tell you the truth, nag-stroll lang talaga ako. Napapagod na ako sa buhay ko. Kaya gusto ko munang magpahangin at mag-relax. Gusto ko munang magpahinga. Sagot ng asawa niya. Bigla namang kumirot ang puso ni Mavelyn. Napapagod ka na ba sa akin? Nagsasawa ka na ba sa relasyon natin? Gusto mo na bang makapaghiwalay sa akin? Naluluhang tanong ni Mavelyn. Nanlaki naman ang mga mata ng asawa niya. What are you saying, Mavelyn? No! Hindi ako makikipaghiwalay sa iyo. At hindi ako magsasawa sa relasyon natin. Ano bang nasa isip mo? You know how much I love you, di ba? Saad ng asawa ni Mavelyn at niyakap siya ng mahigpit at hinalikan sa noo. Pero ano yung sinasabi mo na napapagod ka na at yung gusto mong magpahinga? Hindi ba tungkol sa atin yun? Naluluhang tanong ni Mavelyn. Umiling naman ang asawa niya. No, I mean, sobrang nasa-stress na ako sa trabaho. Lalo na ang toxic ng boss ko. Wala akong pahinga. I just wanted to rewind a bit. It's all about me, okay? You did nothing wrong. Mahal na mahal kita, kaya huwag mong isipin na makikipaghiwalay ako sa iyo. Dahil hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin. Mahal na mahal kita, Mavelyn.
Saad ng asawa niya at hinalikan siya sa labi. Tumumbot naman ang puso ni Mavelyn sa narinig. Niyakap niya na mahigpit ang asawa. I love you too, Mark. I love you so much. Saad ni Mavelyn. Bakit kaya hindi ka nalang mag-resign sa work mo? Total, nasistress ka lang dyan, di ba? Suhestyon ni Mavelyn. Umiling naman si Mark at ngumiti. Ano ka ba, Han? Hindi pwede. Alam mo namang need ko ng work. At isa pa, ayaw ko ma-disappoint ang dad mo dahil siya ang nagbigay ng trabaho sa akin. Saad nito. Napangiwi naman si Mavelyn. Okay, fine. Pero huwag masyadong pagurin yung sarili mo. Magpahinga ka din minsan. Hindi na ako magdududa sa pagmamahal mo sa akin. I love you. Saad ni Mavelyn at niyakap ng mahigpit ang asawa. Naging maayos naman ang pagsasama nilang mag-asawa. Naging mas maganda ang relasyon nila at mas lalong naramdaman ni Mavelyn ang pagmamahal ng asawa. Hindi na niya kinakwestiyon ito kapag umaalis ito ng tanghali. Dahil naniniwala siya na kailangan din itong makapagpahinga at mag-relax. Alam na din naman niya na ang dahilan kung bakit ito nai-stress ay dahil sa pamilya niya. Mayaman kasi ang pamilya ni Mavelyn at tutol ang mga ito sa relasyon nila ng asawa niya dahil hindi ipinanganak si Mark sa mayamang pamilya. Pero hindi ito naging hadlang sa relasyon nila. Ipinaglaban ni Mark ang pagmamahal nito sa kanya, kaya binigyan ito ng pagkakataon ng magulang niya. Ipinangako naman ng asawa niya na papatunayan nito ang pagmamahal sa kanya. Hindi naman nabigo ang kanyang asawa na iparamdam na mahal siya nito. Masaya din siya sa piling ng asawa. Hanggang sa isang gabi. Naalimpungatan si Mavelyn. Nakita niyang gising pa ang kanyang asawa at tila ba may chinachat ito. Nakatalikod ito sa kanya, kaya makikita niya ang chinachat nito. Dahan-dahan siyang sumilip sa cellphone nito. Nakita naman niya ang chat ng asawa niya sa kausap nito. Magkita tayo sa seaside resto. Nabasa niyang chat ng asawa niya sa kausap nito. Bigla namang kumirot ang puso ni Mavelyn sa nabasa. Agad siyang pumalik sa pwesto niya para hindi mahalata ng asawa niya na gising siya. Humikbi siya ng tahimik. Tama ba ang kutob niya na may babae ang asawa niya? Bakit makikipagkita ito sa taong hindi niya kilala? Umiling si Mavelyn. Hindi magagawa sa akin ni Mark yun. Hindi niya ako magagawang lokohin. Mahal na mahal niya ako. Bulong niya sa sarili. Pero hindi mawala ang sakit sa puso niya. Nagsisimula na naman siyang pagdudahan ang kanyang asawa. Kinabukasan, aalis na naman ang asawa niya katulad ng dati. Saan ka pupunta? Bigla namang natuod ang asawa niya sa kanyang tanong. Kinakabahan itong lumingon sa kanya. Bakit mo naman natanong, Han? Magpapahangin lang ako tulad ng dati. You know how stressed I am, right? Sagot ng asawa niya. O sige na, don't stress yourself too much, Han. Saad ni Mavelyn. Ngumiti naman ang asawa niya at hinalikan ang kanyang noo. I love you, Han. Saad nito at umalis na. Hindi naman mawala sa isip ni Mavelyn ang nabasa niyang chat ng asawa niya. Hindi siya mapakali. Gusto niya ng sagot sa mga katanungan niya. Kaya't napagdesisyonan niyang sundan ng asawa niya para mapatunayan ang mga hinala niya. Kahit pa may pag-aalinlangan sa puso niya na hindi magagawa ng asawa niya, lokohin siya. Nagtaksi siya at pinasundan ang kotse ng kanyang asawa. Huminto ang kotse nito sa seaside resto. Bumaba naman si Mavelyn sa taxi at nagbayad. Kumikirot ang puso niya, lalo pat ang restong ito ang paborito nilang kainan. Hindi niya kakayanin kung malaman niyang nakikipagkita ang asawa niya sa kabit nito sa mismong paborito nilang restaurant. Kaya't hinihiling niya na sana ay hindi totoo ang mga hinala niya. Palihim siyang pumasok sa loob ng restaurant. Nag-disguise siya para hindi siya makilala ng asawa. Nakita niya itong umupo sa pandalawang table at tila ba may hinihintay ito. At gumuho ang mundo niya nang makitang may magandang babaeng dumating
at umupo kaharap ng asawa niya. Nanginginig siya at pilit na huwag umiyak sa nasaksihan. Kinuha niya ang cellphone at nanginginig na pinikturan ang dalawa. Durog na durog ang puso niya. Lalo pat tila ba ang saya-saya ng dalawa. Ayaw pa rin niyang maniwala. Gusto pa niya ng pruweba para mapatunayan na nambababae talaga ito. Baka nagkakamali lamang siya. Baka katrabaho lang nito ang babaeng iyon. Hindi na niya kaya at agad siyang umalis doon. Baka mawala na siya sa katinuan kapag pinanood pa niya ang dalawa. Umuwi siya at doon ay umiyak ng umiyak. Parang dinudurog ang puso niya, lalo kapag naiisip niyang may kasamang ibang babae ang asawa. Lalong hindi niya kakayanin ang sakit kapag napatunayan niyang may kabit ang asawa niya. Pagka-uwi ng asawa niya, ay umarte si Mavilyn na para bang walang nangyari. Kahit pa magang-maga ang mata niya sa kakaiyak. Ayaw niyang magpahalata na nasasaktan siya. Han, umiyak ka ba? Bakit namamaga ang mata mo? Nag-aalalang tanong ng asawa niya. Wala lang to. Yung pinapanood ko kasing K-drama, nakakaiyak. Alam mo naman ako, soft-hearted. Saad niya. Hindi pa niya sigurado kung talaga bang may kabit nga ang asawa niya at may parte sa kanya na ayaw maniwala na magagawa nitong mambabae. Lumipas ang mga araw at halos araw-araw nakikipagkita ang asawa niya sa babaeng iyon. Lalo tuloy lumalakas ang hinala ni Mavilyn na baka babae nga ito ng asawa niya pero ayaw pa rin niyang maniwala. Hanggang sa isang araw, habang naglilinis siya ng kwarto nilang mag-asawa, ay may nakita siyang diamond necklace na nakabox. Alam niyang hindi sa kanya iyon dahil kadalasan ng mga lahas niya ay silver at gold. Napangiti siya na baka ireregalo ito sa kanya ng asawa niya. Ibinalik niya ito kung saan ito nakalagay at kunyari ay hindi pa niya nakita ito. Hihintayin niya na ibigay ito sa kanya ng kanyang asawa. Ngunit ilang araw nakalilipas ay hindi pa rin binibigay ng asawa sa kanya ang kwintas na nakita niya sa kwarto nila. At lagi pa rin itong nakikipagkita sa babae. Naghihinala tuloy si Mavilyn na baka ibinigay ng asawa niya ang kwintas sa babaeng iyon at pakakabit talaga ng asawa niya ang babaeng kinikita nito. Sobrang nasasaktan na siya. Pakiramdam niya ang tanga-tanga niya at hindi na niya kaya. Nakapagdesisyon na siya na kukumprontahin na niya ang asawa niya. Pagka-uwi nito galing trabaho, ay kinumpronta nga ito ni Mavilyn. May babae ka ba, Mark? Umamin ka. May babae ka ba? Galit na tanong ni Mavilyn at tila ba dinudurog ang puso niya habang tinatanong iyon sa asawa. What are you saying, hon? Wala akong babae at kahit kailan, hindi ko magagawang mambabae. Sagot naman ng asawa niya. Marahas na kinuha ni Mavilyn ang telepono niya at ipinakita sa asawa niya ang litratong kinuha niya. Nagsisinungaling ka pa? Sino yung babaeng to? Kung hindi ka nang bababae, bakit palagi kang nakikipagkita sa babaeng to kapag umaalis ka? Umamin ka, Mark. Kasi mababaliw na ako kaiisip. Magsabi ka ng totoo. Sigaw ni Mavilyn. Hindi na niya napigilan ng mga luha niya at naiyak na lamang siya. Han, hindi ko siya babae. Wala akong babae. Sagot ng asawa niya. Sinampal niya ang asawa niya. Sinungaling ka. Siguro, siya yung pinagbigyan mo ng kwintas na binili mo. Kung hindi mo siya babae, bakit mo siya bibigyan ng kwintas? Nagsisinungaling ka pa. Lumuluhang sigaw ni Mavilyn. Hindi mo naiintindihan. Magpapaliwanag ako, Mavilyn. Calm down. Saad ng asawa niya. Paano ko hihinahon? May babae ka. At ngayon, gusto mo pang magpalusot. Ano bang akala mo sa akin? Ipinanganak kahapon? Hindi ako tanga, Mark. Sigaw pa ni Mavilyn. Napabuntong hininga naman ang asawa niya. Sumama ka sa akin para malaman mo ang lahat. Para maintindihan mo kung bakit ko ginagawa ang lahat ng iyon. Sumama naman si Mavilyn dito.
Habang nasa kotse sila, ay may tinawagan ng asawa niya. May sinabi lang ito sa kausap at agad ding ibinaba ang tawag. "Sino yung tinawagan mo? Yung babae mo?" Tanong ni Mavilyn. Nasasaktan pa rin siya kapag iniisip niyang may kabit ang asawa niya. "Han naman, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, wala akong babae. Hindi ko kakayanin na lokohin ka." Saad nito. Hindi naman umimik si Mavilyn. Ilang oras din bago sila nakarating sa patutunguhan nila. Isa itong multipurpose at sobrang dilim sa loob. "Anong ginagawa natin dito?" Tanong ni Mavilyn. "Just follow me," utos ng asawa niya. Nauna itong pumasok sa loob. Sumunod naman siya dito. Madilim sa loob, kaya agad itong nawala sa paningin niya. Kumapaka pa siya. "Mark? Nasaan ka, Mark?" Tawag ni Mavilyn. Nagulat naman siya nang biglang sumara ng malakas ang pinto. Natakot naman siya at pinilit buksan ito. Ngunit nakalak ang pinto. "Mark! Mark! Nasaan ka?" Tawag niya pa sa asawa. Takot na takot siya dahil may kung anong sumulpot sa harapan niya. Dire-diretso lang siya sa loob kahit na napakadilim. Hinahanap niya ang asawa niya. Hanggang sa nagulat na lang siya na may biglang pumutok. Napasigaw siya sa gulat. At biglang bumukas ang mga ilaw. "Surprise!" Sigaw ng mga tao sa paligid. Nagulat naman si Mavilyn sa nakita. Tila ba isang engranding party ang paligid dahil sa mga dekorasyon at mga handa. May nakapaskil pa na "Happy Anniversary, hon!" at nakita niyang nakaluhod sa harap niya ang asawa, hawak ang box na may lamang kwintas. Iyon ang nakita niyang kwintas na nasa kwarto nila. "I love you, Mavilyn. I love you so much. Happy Anniversary!" Saad ng asawa niya. Naluha naman si Mavilyn sa sobrang tuwa. Niyakap niya ang asawa. "I love you too," saad niya. Sinuot nito ang kwintas sa kanyang leeg. Nakita naman niya ang babaeng laging nakikipagkita sa asawa niya. "Bakit siya nandito?" Tanong ni Mavilyn. Ipinaliwanag naman ng asawa niya na manager ito ng catering. Palihim itong nakikipagkita dahil gusto ng asawa niya na surpresahin siya dahil sa anniversary nila. Napansin naman ni Mavilyn na hindi niya kakilala ang mga bisita. "Pero sino sila? Kilala mo ba ang mga bisita, hon?" Tanong uli ni Mavilyn. "Mga homeless person sila. Yun din ang isa sa mga dahilan kung bakit ako laging umaalis. Dahil tinutulungan ko ang mga pulubi sa kalsada at itong multi-purpose building na ito ang nagsisilbing tahanan nila. Kinasabot ko rin sila para surpresahin ka. Sorry kung hindi ko sinabi sa'yo. Baka kasi madisappoint ka sa akin at ang pamilya mo." Paliwanag pa nito. Ngumiti naman si Mavilyn. "Bakit naman ako madidisappoint? Nakaka-proud ang ginawa mo. Dahil tumutulong ka sa kapwa. I'm so proud of you, hon. Sorry kung pinagdudahan kita." Saad ni Mavilyn. Umiling naman ito. "Kasalanan ko din naman kung bakit ka naghihinala. Pero sana, lagi mong tandaan na ikaw lang ang mamahalin ko. I love you." Saad pa ng asawa ni Mavilyn. Napangiti na lang si Mavilyn. Akala niya ay nambababae ang asawa niya. Yun pala ay may mabuti itong ginagawa. Kalaunan ay nagtayo sila ng orphanage at charity para matulungan ang mga nangangailangan. Naging masaya ang naging pagsasama nila. At mas lalong naramdaman ni Mavilyn ang pagmamahal ng kanyang asawa lalo pat biniyayaan na sila ng mga supling.